So, yun lang masasabi ko mga kaswisi. Iba pa rin yung mayroon tayong knowledge about dito. So, itong knowledge ko na to, sinishare ko lang sa inyo kasi mahirap din naman yung magka-problema kayo. At saka concern lang ako sa inyo. Kasi galing na kasi ako dyan. So, alam ko na yung mga meron. At the same time, alam ko na rin yung mga kalakaran dyan. Yun. Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po tayo ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So, bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, mga kaswisi, no, ang pag-uusapan natin ngayon ay so, ano nga ba ang trabaho ng isang inventory clerk or inventory assistant, no? O ano man ang klaseng tawag dyan, no? So, inventory pa rin. Gago! No? Ayan. So, nagpapasalamat ako kasi napapanood ninyo ang aking mga videos in regards dito sa ating mga episodes for today, no? At saka shoutout nga pala dito sa ating kaswisi na nagtanong, no, about dito sa ating episode for today. So ngayon nagkaroon tayo ng content. Ayan. So mga kaswisi, no, ang lahat ng sasabihin ko ay based yun sa experience ko, no. Based po yun sa mga nakikita ko nung mga panahon na ako'y nakapagtrabaho na sa mundo ng sales, no. So, marami na akong na-encounters doon. At the same time, nagkaroon tayo ng tips and ideas dito, mga kaswisi. Yan. So, mga kaswisi, no? So, ano nga ba ang definition ng inventory clerk or inventory assistant? Yan. So, makikita nyo sa screen, no, mga kaswisi. Ayan. So, mga kaswisi, yung pagiging stockman at inventory assistant or inventory clerk ay hindi nagkakalayo, no? As usual, no? So, siya pa rin ang kukuha rin ng stock, no? Kapag may order ang isang customer at tinawag ito ng sales clerk through yung pinipindot. Yun. So, nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Yun. Intercom, yun. Yun. Sa intercom. Yan. Tapos kapag may delivery, so mga kaswisi, no, ang inventory clerk ay magche-check din ng kung ano man ang deliveries na dumarating. Kung halimbawa, ang inventory assistant ninyo or inventory clerk ay naka-assign ka, no, sa lady shoes, halimbawa. So, bultuhan ang deliveries noon, mga box, ang dami, 'di ba? Kasi ano yan, iba-ibang klase ng shoes ang dumating. Mapa lady shoes nga, di ba? So, magkaiba naman yung pambata at iba naman yung panlalaki, no? So, dito mga kaswisi, so may makikita kang delivery receipt kung saan makikita mo yung, syempre, sa ibabaw, ano ba yung pangalan ng company natin, no? Kahit sabi mong SM yan, or Watsons, or whatsoever, iba-iba ang company name, no? Pero under siya ng SM, ganyan. SM, Isitan, ganyan. Or Fisher Mall, Rustans, ganyan. So, iba-iba yan Iba-iba pangalan nila, no? Tapos, mga kaswisi, may makikita kang description, no? Ano ba yung description na to, mga kaswisi? So, ito yung pagkaka-describe dun sa item, no? Katulad nito, halimbawa ito, tsinelas siya, no? So, madi-describe dito yung itsura niya. Diba? So, rubberized siya. Rubberized sleeper, ganyan. For women, ganon. Tapos, ano yung kulay? So, ito ay gray, no? Obvious naman. Gago! Tapos, makikita yung size, no? Kung anong size niya, no? So, ang size nito ay size 7. 7 or 8, yan. Kasi 260 yan huwag naiintindihin yun. Yun. So, makikita dito mga kaswisi yung description ng isang item, katulad nito.
Tapos kung ilan to, ilan piraso, ilan ba yung colors na meron nito sa ganitong design. Diba? Halimbawa, ang colors na dumating ay meron black, may white, may pink, may gray. Ganon. So, syempre, makikita natin kung ilan yung quantity, kung anong size ang mga sizes ang dumarating, no? So, ang gagawin ni inventory clerk, mga kaswisi, i-encode niya yan sa system, no? Kung saan kailangan updated doon pag may deliveries na dumarating kasi para namo-monitor kung nabebenta ba or hindi. Yun. At the same time, kung kumikita ba. Kasi dyan kasi pumapasok si audit, no? Kaya tayo nagkakaroon ng inventory clerk, mga kaswisi, kasi sila yung nagmo-monitor ng lahat ng items na dumarating per department, mga kaswisi. Ngayon, mga kaswisi, syempre si inventory clerk ay laging nakafocus yan sa computer kung saan, halimbawa, nag-check siya ng mga damages, ganyan. Syempre, i-report mo naman yan bilang sales clerk, i-report mo sa kanila na damage, ganyan. Mali ng tahi, o nawala yung tag price, ganyan. Or either, nagkaroon ng butas, mga ganon. So, depende sa, basta, yan, i-report mo na yan bago nila iso-sort out o i-deliver pabalik dun sa warehouse kung saan yun galing, no? So, dito, mga kaswisi, ang inventory clerk, no, lagi yan nagmo-monitor sa mga items, lagi yan nasa computer. Syempre, pag wala namang ginagawa or tapos naman na yung mga reports na kailangan niyang gawin, so tutulong-tulong na siya na mag-receive ng deliveries, ganyan, or kumuha ng stock, ganyan, para ibigay dun sa sales clerk na nag-request sa kanila, no? Kung ano yung size na nakukunin or bagong stocks, no? Depende yan sa customer. Kasi may customer kasi na kukuha ng bagong stock, ganyan. So, sila yung magbibigay. Kasama na si inventory clerk or inventory assistant. Yun. Siyempre, mati-distinguish natin yung kung ano ba yung posisyon niya kasi dahil sa uniform, mga kaswisi. Kasi iba ang uniform ng stockman. At iba rin ang uniform ng inventory assistant, mga kaswisi. So, si inventory assistant, masasabi mo medyo angat ng konti sa posisyon kumpara kay stockman. Yun. Siyempre, kung ano yung sinasabi ni inventory assistant, kailangan mong sundin bilang stockman. Yun. Ang mahalaga lang doon is magkaroon kayo ng teamwork in regards dito sa ating trabaho. Kung naman ang trabaho na ibibigay sa iyo ng company. Siyempre, nag-a-apply nga tayo. At the same time, wala naman tayong knowledge sa ganitong klase ng trabaho. So, yun. So, kailangan na, makipag-cooperate ka at the same time. Siyempre, bago ka naman isalang sa selling area or sa stock room, i-orient naman kayo niyan. Yan. Ituturo sa iyo kung ano ba yung, kung saan nakalagay yung ganito, ito yung mga stock numbers, ganyan. Kabisaduhin mo lang yun. Siyempre, hindi naman on the spot na makukuha mo kagad yun. Siyempre, hindi. Siyempre, by little yan. Pero dito kasi mga kaswisi, syempre, charge to experience, no? Hindi may iwasan magkakamali ka at the same time, magkakaroon kayo ng problema, no? Parte pa rin yan ng trabaho. Ang mahalaga lang doon mga kaswisi, may natututunan tayo doon. At the same time, syempre, sumasahod tayo. Kaya nga tayo nagtatrabaho, Hindi lang pa sa experience lang. Kundi, meron tayong sasahurin at mahulugan yung mga benefits natin. So, yun naman ang dapat doon. Yun. So, mga kaswisi kasi, may mga nababasa akong comments about sa stockman. Kasi nung inano ko yan, ginawa ko yung video na yon, nasa Malaysia pa ako noon, mga kaswisi, ng mga panahon na yon. Kung makita mo itsura ko, napakapayat ko noon kumpara na ngayon. Yun. So, ang trabaho lang naman din ng stockman dito, mga kaswisi, same procedure lang. Diba? Magre-receive ng deliveries din, tutulong ka kay inventory assistant, ganyan, or inventory clerk, magsasalansan, ganyan. Pagdating ng mga annual inventory, kasama talaga yan si inventory assistant or si inventory clerk.
Kasi hindi siya pwedeng mawala doon sa eksena na yun. Kasi, dyan kasi pumapasok talaga ang inventory na kailangan mabusisi kasi yan. Kasi, para malaman natin kung meron na siya shoplift, ganyan, or merong nabebenta, o merong hindi. Kung kumikita ba ang branch, ganun. Kasi, kaya nga tayo nagkakaroon ng inventory, kasi nga nagkakaroon din tayo ng audit about dyan. Kasi hindi lang naman lagi, ang business, labas lang ng labas. 'Di ba? I mean, namumuhunan ng mga negosyante para dito Tapos para malaman din nila kung meron nga bang pumapasok na pera sa kanilang mga negosyo. So kaya talagang meron tayong mga ganitong klase ng posisyon, no? Kagaya ni inventory assistant or inventory clerk. 'Yun. So mga kaswisi, no, bilang inventory assistant or inventory clerk. So meron akong tips and ideas para sa inyo, no. Para hindi kayo magka-problema mga kaswisi. Kapag may deliveries kayo, hangga't maaari, no, bigyan niyo ng oras na lagyan niyo ng scotch tape ang bawat tag price, no. Kahit anong brand pa yan, kahit anong posisyon yan, I mean, kahit sa ang department ka pa, mga kaswisi. Kahit sabi mo nakahanger lang naman yan. Kasi pag once na kinalkal yan ng customer, tinanggal sa hanger, sinukat, ganyan, may tag price na wala. Ikaw din ang kawawa, sa totoo lang. Kahit sabi mong may kapareha yan, syempre pag nauubos din yan at meron natirang isa, may hirapan ka maghanap ng barcode niyan sa dami ng items na dumarating at nabebenta din. Kasi iba pa rin yung, alam mo yun, pag may scotch tape yung tag price, yung nalagyan mo siya ng, ng scotch tape yung tag price para hindi mag-loose or matanggal sa loop lock niya ba. Ilagyan mo ng scotch tape yun para in case na kahit hila-hilahin ng customer yan, hindi siya mawawala. Kasi ang tag price ay mahalaga yan, no? Kasi nga, para kapag nagkaroon kayo ng inventory, pag iniskan yan or binarel, makikita kagad sa system. Yan. Ang mahalaga doon, smooth ang inyong inventory na wala kang magiging problema in regards dito sa annual inventory ninyo. Kasi medyo mabusisi talaga yan. Mahirap yan. Yun. Kasi ikaw din ang masisisi na kung bakit hindi mo chinek. Diba? Kung bakit hindi mo tinignan ng mabuti o hindi mo nilagyan ng sealed yung mga items na wala ng tag price yan, especially yan. Kasi yan yung mga madalas na problema, ang tag price. Kaya naiipon lang sa stock room, tapos pagdating sa inventory, hindi na mahagilap o hindi na makita yung barcode kasi wala na. Yun, napunta na sa basurahan. Ang ending, wala na. Kaya yun. So, syempre, hindi lang naman yung porket, sumasahod tayo, wala na tayong concern dun sa mga items natin. Or mismo sa mga stocks na yan. Syempre, kung di dahil sa mga ganito, hindi rin tayo kikita. At the same time, wala tayo sa posisyon. Yun. So, yun lang masasabi ko mga kaswisi. Iba pa rin yung mayroon tayong knowledge about dito. So, itong knowledge ko na to, sinishare ko lang sa inyo kasi mahirap din naman yung magka-problema kayo. At saka concern lang ako sa inyo. Kasi galing na kasi ako dyan. So, alam ko na yung mga meron. At the same time, alam ko na rin yung mga kalakaran dyan. Yun. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin mga kaswisi about sa ating episode for today. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!